إله إلا الله الله أكبر. لله حمدا كثيرا ونشكر الله على نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron po tayong isang hadis dito na nais natin bigyan ng pagpapaliwanag sa abot ng ating makakaya insyaAllah. Ayon sa hadis na ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq. Yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-kubur. Yuhibbuna al-ma'siyah wa yansawna at-tawbah. Ang hadis na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa mga ulama, ito ay hadis daif o di kaya makzub. Ito ay napakahinang hadis. Subalit kahit na ito ay mahina, ay mayroon din naman tayong napupulot na aral para sa hadis na ito. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon para sa aking mga umma na kanilang labis na magugustuhan, mamahalin ang 5 at kanilang kinakalimutan ang 5. Una sa labis na magugustuhan, mamahalin ng mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang dunya at kanilang kinakalimutan ang araw ng paghuhukom. Pangalawa, na labis na magugustuhan, mamahalin ng mga tao ay ang kanilang mga kayamanan, ari-arian, at kanilang nakakalimutan ang pagbibilang dito. Alalawang baga ang pagbibigay ng kawang-gawa, zaka o sadaka, o di kaya ang paggastos dito sa kapakanan ng reliyong Islam. Pangatlo, sa labis na magugustuhan, mamahalin ng mga tao ay ang mga nilikha, ngunit kanilang nakakalimutan ang lumikha dito. Pang-apat, sa labis na magugustuhan, mamahalin ng mga tao ay ang kanilang magaganda, malalaking bahay, mansyon, ngunit kanila namang kinakalimutan ang kanilang libingan. Panglima, sa labis na magugustuhan, mamahalin ng mga tao ay ang paggawa ng maasiya, paggawa ng kasalanan dito sa ibabaw ng mundo, subalit kanila namang kinakalimutan ang pagtawba, ang pagsisisi, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad ng binanggit namin kanina sa inyo, ang hadis na ito ay dhaif, mahina, ngunit kahit na ito ay mahina, ay meron din naman tayong napupulot na aral tungkol sa hadis na ito. Lalo-lalo na sa mga taong labis na nanghuhumaling sa kagandahan ng palamutian ng mundo, tulad ng mga kayamanan, ari-arian, mga malalaking bahay, mansyon, magarang mga sasakyan, at lahat-lahat pa ng mga palamutian na napapaloob dito sa ibabaw ng mundo ay labis na nagugustuhan, minamahal, subalit kanila nang nakakalimutan ang kanilang masasadlakan, kahantungan sa araw ng paghuhukom. Ito yung nakakalungkot na katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lagi po nating tandaan na ang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay temporary lamang. Lahat-lahat ng mga bagay dito ay mga kalinlangan lamang. Kung kaya, lagi po tayong maghanda, gumawa tayo ng ating baon dito sa ibabaw ng mundo para ito ay ating aanihin sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kung hindi po kami nagkakamali, sa Suratul Qasas aya 77. Ayon sa kahulugan ng aya na ito, at inyong paghanapin sa pamagitan ng inyong mga kayamanan na ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tahanan, gantimpala sa araw ng paghuhukom. Alalawang baga
gagastusin natin ang ating mga kayamanan ari-arian dito sa ibabaw ng mundo para sa araw ng paghukom. O di kaya kung wala tayong kayamanan ay pagsikapan natin na tayo ay makagawa ng mabubuting gawa, maraming pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo ay mayroong aanihin sa araw ng paghuhukom. At huwag din naman ninyong kaligtaan ang inyong bahagi na ipinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo dito sa ibabaw ng mundo. Alalawang baga ang paghahanap buhay dito sa ibabaw ng mundo, paggawa ng mabubuting gawa para tayo ay mayroong baon sa araw ng paghuhukom. At kayo ay magpakabuti, gumawa ng mabubuting gawa dito sa ibabaw ng mundo, tulad ng kung saan kayo ay pinabuti rin naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At huwag kayong magnais na gumawa ng kabuktutan, katiwalian, pang-aapi dito sa ibabaw ng mundo. Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya minamahal, hindi niya nagugustuhan ang mga taong gumagawa ng kabuktutan, katiwalian. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi po tayong maghanda ng ating baon dito sa ibabaw ng mundo tulad ng paggawa ng maraming mabuti at pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At higit sa lahat, huwag na huwag tayong magpaakit, magpalinlang ng lahat ng mga bagay, mga palamutian na ating nakikita dito sa ibabaw ng mundo. Tulad ng sinabi namin kanina na lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo ay kalinlangan lamang. Lagi po tayong maghanda ng ating baon dito sa ibabaw ng mundo para sa ating aanihin sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, kung hindi po kami nagkakamali, sa Suratul Baqarah, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Magbaon kayo sa inyong paglalakbay pabalik sa inyong Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang pinakamainam na inyong babaunin ay ang takwa, pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi